Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. Will have you arrested. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Lalong umiinit ang hidwaan sa Senado matapos maglabas ng matinding babala si Senador Erwin Tulfo laban sa sinumang magsasagawa ng hiwalay o tinatawag niyang pekeng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang kontrobersya ay kaugnay ng magkahiwalay na pagkilos ng dalawang kampo sa Senado kasunod ng reorganisasyon ng liderato noong Hunyo 3. Sa gitna ng alitan, kapwa inaangkin ng magkabilang panig ang otoridad sa pamumuno ng Blue Ribbon Committee at sa pagsasagawa ng mga investigasyon sa mga usaping may pambansang kahalagahan. Sa isang video message, iginiit ni Tulfo na siya ang lehitimong chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng bagong pagkakabuo ng mayorya sa Senado. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon chair. Dahil dito, sinabi niyang hindi niya kikilalanin ang anumang pagdinig na isasagawa ng kabilang kampo. Nagbabala rin ang senador na maaari niyang ipaaresto ang sinumang magsasagawa ng pagdinig na hindi otorisado ayon sa kanyang pananaw. Ayon kay Tulfo, handa siyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang posisyon upang pigilan ang anumang hakbang na sa tingin niya ay labag sa bagong kaayusan sa Senado. Ang kanyang mga pahayag ay lumabas matapos magsagawa ng pagdinig ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng mga aligasyon ng anomalya sa mga flood control projects. Ang naturang hearing ay tumalakay sa mga paratang na inilahad ng grupong tinaguriang Brave 18 o mga dating miyembro ng Marines na nagsiwalat ng impormasyon sa mga kontrobersyal na proyekto. Samantala, naninindigan ang kampo ni na Senador Sherwin Gatchalian at Senador Erwin Tulfo na sila ang bumubuo sa bagong mayorya sa Senado at sila lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng opisyal na pagdinig sa ilalim ng Blue Ribbon Committee. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na hindi maituturing na opisyal na hearing ang isinagawa ng kabilang kampo. Sa kabilang banda, patuloy namang iginigiit ng kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano na may bisa at lehitimo ang kanilang mga aksyon bilang liderato ng Senado. Dahil dito, lalo pang lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng dalawang panig habang kapwa nila ipinaglalaban ang kanilang legalidad at autoridad. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Cayetano bilang tugon sa pinakahuling mga babala ni Tulfo. Habang nagpapatuloy ang tensyon, maraming nag-aabang kung paano mareresolba ang sigalot na ito at kung sino ang kikilalaning may tunay na kapangyarihan sa pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Para sa iba pang balita at mga update sa mga nagaganap sa Senado, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.